Magandang gabi mga mag-aaral sa ikapitong baitang section Mindanao. Ako nga pala si Binibining Joanna Binuyana, ang inyong guro sa Filipino. Ngayon bago tayo magsimula, Binibining de la Peña, maaari bang pamunuan ang ating panimulang panalangin? Maraming salamat, Binibini. Maaari ka nang bumalik sa iyong upuan. Ginoong Maurilio, maaari mo bang itala kung sino ang lumiban sa klase natin ngayong gabi? Isulat mo lamang ito sa papel at ipasa sa akin pagkatapos ng ating klase. Maraming salamat. Paalala, sa ating klase mahalaga ang pagdating sa oras, makinig upang may maunawaan at matuto, at higit sa lahat, respeto ang kapwa. Kung nais magsalita o may mga katanungan, maaaring itaas ang kamay. Kumusta kayo, mga bata? Mabuti. Okay, bago tayo magsimula sa ating paksang tatalakayin, ay mayroon muna tayo lalaruin. At ang tawag sa laro ito ay Pass the Ball, Pick a Door. Alam niyo ba yung larong yan? Familiar ba sa inyo ang larong Pass the Ball? Okay. Ang lalaroin natin ay Pass the Ball, Pick a Door. Okay, basahin ang panito. At kung sino ang makakasagot ng tama ay magkakaroon ng papremyo. Okay, handa na ba kayo? Muli, handa na ba kayo? Simulan na natin ang laro. Okay, Binibining center na. Maaari ka bang tumayo, Binibini? Okay, ngayon ay pumili ka ng pinto. Okay, ikatatlong pinto ang napili ni Binibining center na. Ngayon tingnan natin kung ano ang nasa loob ng pinto. Ang katanungan ni Binibining center na ay, gusto mong itanong kung saan ang sakayan ng jeep. Piliin ang tamang pahayag. A. Kuya, saan ang sakayan ng jeep? B. Kuya, saan ang sakayan ng jeep? Piliin mo lamang, Binibining center na, kung ano ang naiisip mong tamang sagot. Okay, ang pinili ni Binibining center na ay letrang B. Tignan natin kung tama ba ang sagot na napili ni Binibining center na. Okay, tama ang sagot ni Binibining center na. Binibini, kunin mo na ang iyong papremyo. Okay, ngayon ipagpatuloy na natin ang laro. Binibining Jassy, maaari ka bang tumayo, Binibini? Ngayon ay pumili ka ng pinto. Okay, unang pinto ang napili ni Binibining Jassy. Tingnan natin kung ano ang nakapaloob sa pinto. Una, ipinakilala ka ng kaibigan mo kay Ana. Ano ang tamang pahayag? A. Ana, kaibigan ko. B. Ana, kaibigan ko. Binibining Jassy, piliin mo lamang kung ano ang sa palagay mo ang tamang sagot. Okay, ang sagot ni Binibining Jassy ay letrang A. Ngayon tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Binibining Jassy. Okay. Ang sagot na napili ni Binibining Jassy ay tama. Ngayon, Binibini, kunin mo na ang iyong papremyo. Ipagpatuloy natin ang laro. Ginoong Kanupin. Ginoong Kanupin, maaari ka bang tumayo at pumili ng pinto? Ikalimang pinto ang napili ni Ginoong Ramon. Ngayon, ano kaya nakapaloob sa ikalimang pinto? Tingnan natin. Ang katanungan mo, Ginoong Kanupin, ay matalik ko siyang patlang. Piliin ang tamang baybay. A. Kaibigan. B. Kaibigan. Okay, Ginoong Ramon, maaari ka nang pumili kung ano sa palagay mo ang tamang sagot.
Okay, ang napili ni Ginoong Kanupin ay letrang A. Tingnan natin kung tama ba ang napiling sagot ni Ginoong Kanupin. Tama ang napiling sagot ni Ginoong Kanupin. Ngayon, Ginoo, kunin mo na ang iyong papremyo. Mula sa inyong mga sagot kanina o sa mga sagot ng inyong kaklase ay ano ang nagdulot ng pagbabago sa kahulugan? Ang salita ba o ang paraan ng pagbigkas? Okay, Ginoong Marlon? Okay, mahusay. Ang paraan ng pagbigkas. Ngayon naman, anong bahagi ng pagbigkas na nakakaapekto sa kahulugan ng pahayag? Okay, Binibining Yasmin. Okay, ang paggamit ng tono at diin sa pagsasalita. Mahusay. Maraming salamat. Ngayon naman, bakit mahalagang gamitin ng tama ang diin, tono, at antala sa pagsasalita? Binibining Aporado. Maraming salamat. Ito ay mahalagang gamitin ng tama upang hindi magkalituhan lalo na pag may kausap at magkaunawaan. Ang larong ginawa natin kanina ay may kinalaman sa ating paksa na tatalakayin ngayong gabi. Ngayon, ano kaya sa palagay ninyo ang tatalakayin natin ngayong gabi? May ideya ba kayo kung anong paksa ito? Binibining Santerna. Tono, diin, at antala. Bigyan natin ng 3 palakpak si Binibining Santerna. Okay, ang paksa natin na tatalakay ngayon ay tungkol sa ponemang suprasegmental, uring tono, diin, at antala. Ngunit bago ang lahat, ay naasahan ko sa pagtatapos ng 30 minuto na kayong mga mag-aaral sa 7 baitang Section Mindanao ay makakagawa ng mga sumusunod. Sabay-sabay basahin. Ngayon, handa na ba kayong alamin kung ano ang ponemang suprasegmental? Ponemang suprasegmental. Sabay-sabay basahin. Nasabi na ang ponemang suprasegmental ay walang katumbas na letra sapagkat ito lamang ay tunog na nanggagaling sa paraan ng pagbigkas. Nagamitan ng notasyong ponomiko, ibig sabihin gabay o marka o sign. Ginagamitan ito upang ipakita ang tamang pagbigkas ng salita o ng pahayag. Malinaw ba? Muli, malinaw ba? Ngayon dumako tayo sa uri ng ponemang suprasegmental. May 3 uri ang ponemang suprasegmental. Una ay ang tono o intonasyon. Pangalawa, diin o haba. Pangatlo, ang antala. Ngayon alamin natin kung ano ang tono o intonasyon. Tono o intonasyon. Sabay-sabay basahin. Ang tono o intonasyon ay ang pagtaas o pagbaba ng tinig sa pagbigkas. Ibig sabihin, ito ay maihahalin tulad natin sa musika. At ito ay maaaring nagpapahayag, nagtatanong, at nagbubunyi. Halimbawa na nagpapahayag, dumating sila kanina. Diba, mapapansin natin na tuldok ang nasa hulihang parte ng pangungusap. Sa nagtatanong ay dumating sila kanina. Mapapansin natin na tandang pananong ang nasa huling bahagi. At sa nagbubunyi, dumating sila kanina. Mapapansin natin na tandang padamdam naman ang nasa huling bahagi. Malinaw ba? Malinaw ba kung ano ang tono o intonasyon? Maipapakita ko sa inyong mga larawan. Unang larawan, ano ang inyong nakikita? Masaya. Ngayon, Binibining de la Peña, gawan mo naman ang pahayag ang salitang masaya. Okay, ang bata ay masaya. Ngayon naman, Binibining Barsalote, gawin mo namang nagtatanong ang pahayag na ginawa ni Binibining de la Peña.
Okay, ang bata ay masaya? Okay, Ginoong Maurilio, gawan mo naman na nagbubunyi ang pabahayag na ginawa ni Binibining de la Peña. Okay, ang bata ay masaya. Okay, mahusay. Ngayon naman sa ating kalawang larawan, ano ang iyong nakikita? Okay, nagulat. Ngayon naman ay binibining apurado. Gawan mo naman ito na nagpapahayag ang salitang nagulat. Okay, mahusay. Ngayon naman, binibining Luna. Gawan mo naman ito ng nagtatanong. Okay, at Ginoong Kanupin. Ikaw naman sa nagbubunyi. Okay, mahusay. Isa pang larawan. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Malungkot. Ngayon naman ay gawin ninyo ito nagpapahayag ang salitang malungkot. Sino ang makapagbibigay? Okay, Binibining Santerna. Okay, mahusay. Ngayon naman sa nagtatanong, sinong gusto? Binibining Sartagoda. Mahusay. Ngayon naman sa nagbubunyi, Ginoong Marlon. Okay, mahusay. At talagang naunawaan ninyo kung ano ang tono o intonasyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang uri ng ponemang suprasegmental. Ito ang diin. Sabay-sabay basahin. Sinasabi na ang diin ay kahit na magkapareho ang salita o ang pahayag, kung magkaiba naman ang diin nito ay nag-iiba rin ang kahulugan. Malinaw ba? Muli, kahit magkapareho ang salita o ang pahayag, kung magkaiba ang diin nila, ay nag-iiba rin ang kahulugan. Halimbawa, salitang Hapon na nangangahulugang Japanese. Ang diin ay nasa ikalawang pantig at bigkas mabilis. At pag sinabi naman nating hapon na nangangahulugang afternoon, ay bigkas malumanay at may diin sa unang pantig. Mapapansin natin na ang salitang hapon ay magkaiba ang kanilang diin at nag-iba din ang kanilang kahulugan. Ngayon naman ay sa salitang buhay o nangangahulugang life. Bigkas malumanay at may diin sa unang pantig. Buhay. Diba? Ang ibig sabihin ay life. At pag sinabi naman nating buhay, ito ay bigkas mabilis at may diin sa ikalawang pantig. Nangangahulugang alive. Ngayon, ano ang inyong napansin? Magkaiba ang kanilang diin at magkaiba rin ang kahulugan kahit na sila ay magkapareho ng salita. Sige, meron ako ipapakita sa inyo. Larawan. Unang larawan, ikalawang larawan. Pag sinabi kong salitang puno, ano kaya ang tinutukoy ko? Unang larawan o ikalawang larawan? Puno. Okay, ang ikalawang larawan, puno. Pag sinabi ko namang puno, ano ang ibig kong sabihin? Ang unang larawan, mahusay. Unang larawan, pangalawang larawan. Pag sinabi kong saya, ano kaya ang ibig kong sabihin? Ang unang larawan. At pag sinabi ko namang saya, ang ikalawang larawan. Mahusay. Sa panghuli naman ay pag sinabi kong sikat. Sikat. Nasa ikalawang pantig ang diin. Sikat. Ano kaya ang ibig kong sabihin? Ang unang larawan. Pag sinabi ko namang sikat,
Nasa unang pantig ang diin, ano ang aking ibig sabihin? Ang ikalawang larawan, mahusay. Naunawaan ba? Ano ang diin? Mabuti. Ngayon dumako naman tayo sa ikatlong uri ng ponemang suprasegmental. Ito ang antala. Antala. Sabay-sabay basahin. Ang antala ay ginagamitan ng mga simbolo. Isang bar para sa isang saglat na paghinto at dalawang bar naman para sa katapusan ng pahayag. Ginagamitan ito ng mga simbolo upang mas lalong maunawaan o maging malinaw ang pahayag na ipinaparating. Halimbawa, Duke Eduardo Miguel ang pangalan niya. Sinasabi ang buong pangalan ni Duke Eduardo Miguel. Ikalawang halimbawa, Duke Eduardo Miguel ang pangalan niya. Ibig sabihin, kinausap si Duke at ipinakilala sa kanya si Eduardo Miguel. At pag sinabi namang Duke Eduardo Miguel ang pangalan niya, ibig sabihin, ipinakilala si Miguel kina Duke at Eduardo. Naunawaan ba kung ano ang antala? Mapapansin ninyo, 'di ba, sa mga pahayag o pangungusap ay sa una, dalawang bar na simbolo ang ginamit kasi ibig sabihin doon nagtatapos ang pangungusap o ang pahayag. Sa pangalawang halimbawa, makikita natin na ginamitan ng isang bar pagkatapos ng pangalan ni Duke kasi pinapahayag na kinausap si Duke at ipinakilala sa kanya si Eduardo Miguel. At dito naman sa pangatlo ay ginamitan ng isang bar pagkatapos ng pangalan ni Duke at Eduardo upang ipakilala sa kanila si Miguel. Naunawaan ba kung ano ang antala? Mahusay at inyong naunawaan. Wala na ba kayong mga katanungan? Maaaring magtaas ng kamay kung kayo ay may katanungan. Okay, sige. Dahil wala kayong mga katanungan, ako ang may katanungang inihanda para sa inyo. Unang katanungan, ano ang ponemang suprasegmental? Sige nga, sino ang makapagbibigay sa akin ng sagot at bibigyan ko rin ng papremyo. Bini Santerna, mahusay. Ito ay tunog na nanggagaling sa paraan ng pagbigkas. Maraming salamat. At isa-isahin ang mga uri ng ponemang suprasegmental. Sino ang makapagbibigay sa akin ng tatlong uri ng ponemang suprasegmental? Itaas ang kamay. Magkakaroon rin ng papremyo. Okay. Tono o intonasyon, diin at antala. Mahusay, Binibining de la Peña. Ngayon naman, sa pangatlong katanungan, sa iyong palagay, bakit mahalaga na pag-aralan ang ponemang suprasegmental? Okay, sino ang makapagbibigay ng kanilang sagot? Mahalaga ito upang malaman natin kung ano ang tamang paggamit ng tono, diin at tala sa pagpapahayag ng impormasyon. Kasi kung tayo ay hindi marunong gumamit ng mga uri ng ponemang suprasegmental, ay magiging hindi malinaw ang pahayag na iyong nais maparating. Maaari kang hindi maunawaan ng iyong kausap. Mahusay at talagang naunawaan na ninyo kung ano ang ponemang suprasegmental. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pangkatang gawain. Sabay-sabay basahin ang panuto. Bigyan ko lamang kayo ng 3 minutong preparasyon at pagkatapos ay 3 minutong pagtatanghal. Ngayon ay ihahati ko na kayo sa pangalawang grupo. Dito ang unang grupo at dito naman ang pangalawang grupo. Ang lahat, ipapaalam ko sa inyo ang ating pamantayan sa pangkatang gawain ito. Ito ang inyong magiging basihan sa inyong paggawa ng dialogo. Tapos na ba kayo? Okay, unang magtanghal ang unang grupo.
Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang unang grupo. Ngayon naman, pangalawang grupo, kayo na ang susunod. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang pangalawang grupo. Okay, mahuhusay. Talagang alam na ninyo kung ano ang ponemang suprasegmental at kung paano ito gamitin sa tamang paraan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating ebaluasyon sa paksang ponemang suprasegmental. At ito ay hinati ko sa tatlong uring pagsasanay. Pagsasanay A, pagsasanay B, at pagsasanay C. Ito ay isulat nyo lamang sa inyong sagutang papel. Nagsisimula ang oras ng inyong pagsagot. Ngayon din. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, maaari nyo nang ipasa sa akin ang inyong mga sagutang papel. At para naman sa takdang aralin natin sa paksang ponemang suprasegmental, ay sabay-sabay basahin ang panuto. Kaya isulat nyo lamang ito sa inyong papel at ipasa sa akin bukas. Malinaw ba? Okay, ito ang inyong pamantayan sa inyong gagawing takdang aralin. Tapos nyo na bang kopyahin ang inyong takdang aralin? Muli ang takdang aralin ay ipapasa bukas. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon at pakikinig sa klase natin ngayong gabi. Pinibining Sir Tagoda, manaw pamunuan ng ating pagtatapos na panalangin. Muli mga mag-aaral, maraming salamat.